Hi, kumusta kayong lahat? Lalo na sa mga nag-aabang ng aking mga uploads about sa kung paano mag-apply bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Ang dami-dami talaga ninyo mga nag-i-inquire sa akin, pero bago natin tatalakayin yan, sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo guys, and don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated kapag may mga bago akong upload na videos. Kagaya nito, pag-uusapan natin ang kung paano nga ba mag-apply bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Ang dami-dami ninyong nagtanong. At bago ang lahat, bago kayong magtanong sa akin, make sure kapag mag-a-apply kayo bilang domestic helper, kahit sa bansa man kayo, dapat meron na kayong mga passport. Kasi hindi naman tayo sa Middle East. Kasi ang iba guys, di ba, kahit wala kang passport, lalo na sa Middle East, naranasan ko kasi yan mag-apply. Kahit wala kang passport, ipaprocess nila ang agency na dyan sa Pilipinas ang kukuha na inyong mga passport. Yung mga ganon, yung sagot ng agency. Kaya pwede kayong mag-apply kahit na walang passport. Pero ito iba. Nasa Hong Kong po kayo. Ewan ko kung mayroong agency na mag-provide na inyong passport. Pero karamihan talaga dito na agency, kahit nasa Pilipinas ka or direct ka dito sa Hong Kong, kailangan nyo talaga provide your own passport. Walang sagot ng agency yan. Kaya bago kanila entertain, ay may passport ka na talaga. Lagi kong sinasabi yan. Ang dami talaga ninyong nagtatanong, nagme-message sa akin kung pwede mag-apply, interested ako. Pero wala naman kayong mga passport. O diba? So, may nagtanong din, kung 21 years old ba siya, pwede bang mag-apply? Pwede ko ba daw siyang tulungan? Sa lahat ng mga hindi pa nakakaalam, dapat kayo ay 24 years old. Pinapayagan ng POEA ang mga aplikante or mga gusto mag-abroad kapag kayo ay 24 years old na. Yung mga 21 years old, hindi po pwede. Dati, alam ko na pwede makapag-abroad ang 21 years old. So, dahil nga tinaasan ng POEA ang kanilang age limit na ang makapag-abroad yung 24 years old. May mga agency naman 24 years old pataas, ewan ko kung ano mga age limit nila, pero kailangan nasa 24 years old ka, hindi yung 21 years old. Sa mga underage, antayin nyo na lang yung tamang taon, ang tamang age na para kayo ay ma-allow ng POEA, kasi bawal po talaga yan. Kung kayo ay nakalabas ng 21 years old kayo, 22, 23, dyan guys, illegal po yan. Hindi pwedeng dayain natin kasi baka mamaya, delikado kasi yun talaga, di ba? Kapag pumasok kayo sa illegal na pag-process, mahirap po mag-question kayo. So, 21 years old, hindi pwede. At kailangan ready kayo financially. Hindi po, may mga alam ko meron na talaga akong mga mga uploads na kung magkano ang magagastos, mga ganyan. Ngayon, tatalakayin naman na natin uli dahil maraming mga baguhan sa aking YouTube channel o saan man. Maraming nanonood sa akin na nagtatanong kung magkano ang magagastos. Dahil nagre-refer po ako sa agency dito mismo sa Hong Kong, sagot po ni employer ang inyong pag-process dyan sa Pilipinas. But, dahil nga may tie-up agency tayo dyan sa Pilipinas, hindi naman talaga natin maiiwasan na may mga sisingilin ang agency dyan, yung tie-up agency. Pero, para hindi kayo ma-short sa inyong pag-process, mag-ready na lang kayo ng inyong pera. 5,000 pesos guys. Pero alam ko yung mga nag-process ngayon, hindi po inabot ng 3,000 ang kanilang pag-process. Para lang meron kayong allowance ay mag-ready kayo ng 5,000. Bakit sinabi kong 5,000? Ang iba nga, yung mga nakalabas na o yung mga nandito na, gumagastos sila, wala pang 3,000. Yung mga ganun. Para na lang, yun nga, ang binigay ko sa inyo, 5,000 is more than enough na po yan, ha? O, di ba, ang liit lang talaga ng gagastusin ninyo. Hindi kagaya sa ibang agency na umaabot pa rin sila. Marami pa rin nag-message sa akin, bakit daw ang agency na nire-refer ko is kunti lang daw talaga ang binabayaran. Nataon lang talaga kayo na hindi overpriced ang agency na aking nire-refer. At ang agency dyan sa Pilipinas, hindi sila talaga naniningil ng pagkamahal-mahal. Kasi kung tutuusin, bayad na ng agency dito ang tie-up agency dyan sa Pilipinas. Pero dahil nga Pilipinas tayo, wala na talagang kayong babayaran, pero bawat galaw dyan may pera. Pero para hindi naman kayo short, 5,000, ready nyo na lang yan guys. Sobra-sobra na po yan. At nagtatanong sila kung bakit ang laki ng singil ng iba. Yun na nga guys, nataon na okay yung agency na nirefer ko. At ganun,
Ito po para sa lahat ng mga taga Mindanao o mga malalayong lugar na walang matutuluyan dyan sa Manila kapag kayo ay nag-process. Manood po kayo. Kasi kahit na wala po kayong gagastusin or less than 5,000 ang inyong gagastusin kapag nag-process kayo, ay kapag wala kayong matutuluyan dyan sa Manila, talagang magagastusan talaga kayo dahil hindi na po sagot ng agency ang inyong expenses, yung sarili ninyong expenses dahil nilibre na nga kayo ng pang-process dito sa kung tutuusin guys, ang mga aplikanteng Pilipino na nakukuha ng mga taga Hong Kong dito, ang mga employer ay nagbabayad ng 100,000 pesos para lang sa pag-process sa mga papers natin. Ganon talaga kamahal ang pagbayad nila sa atin ha. Kaya tandaan ninyo yan. Nilibre na tayo ng mga employers dito ang inyong pamasahe papuntang galing Pilipinas, papunta dito sa Hong Kong, yung air ticket ninyo, free na po yan. Yung mga trainings ninyo, kung meron mang babayaran, kunti na lang kasi nga guys, bayad na ng employer yan lahat-lahat. Kagaya ng sinabi ko, dahil Pilipinas yan, may babayaran pa rin kayo konti-konti lang. Pero hindi na talaga mabigat sa bulsa. Kagaya ng iba na 30,000 pataas ang binabayaran. Balik tayo sa mga taga Mindanao o saan man na malalayo, hindi po yan sagot ng agency. Kasi ang agency, ang sa tie-up agency dyan sa Manila, walang free accommodation. Kaya prepare po ninyo ang per day ata. Kasi kung mag-training po kayo, is 3 araw yan. May bayad daw yan. Nasa less than 200 ata. Iwan ko kung magkano yung nila. Per day yan. The more na wala kayong malalapitan, wala kayong matutuluyan, magkano yun? Ang process is 3 to 4 months process. Kaya ang ginawa ng iba, yung mga taga Mindanao, ang ginawa nila is yung iba madiskarte para sila makalibre ng kanilang pag-process, ng kanilang matitirahan, mauupahan dyan sa Manila. Nag-apply sila sa ibang agency kasi hindi naman kasi tuloy-tuloy yung pag-process Antayin ninyo yung una, mag-ano kayo, medical. Sunod, bago kayo mag-proceed sa inyong training, antayin ninyo muna ang kung ma-fit to work kayo sa medical. So, pag ma-fit to work kayo, mag-training kayo 3 days. And then, pagkatapos yan, matagal na pag-aantay na naman para kung mailabas ang inyong visa dito sa Hong Kong, saka kayo sunod na mag-uwa. So, matagal-tagal. Sayang yung panahon, sayang yung buwan ng inyong pag-aantay. Kaya, ang ginagawa ng iba is apply sila sa mga agency as helper, katulong dyan sa Manila for extra para makalibre sila ng tirahan, pagkain kasi ang mahal-mahal guys. Tapos yung galing pa sa Mindanao, sa kanila pa yung air ticket, magkano ba ang bayad ng iba sa eroplano ngayon, yung pamasahe pa eroplano from Mindanao to ang mahal-mahal. Di kung pabalik-balik kayo sa Mindanao, Manila to Mindanao, ang mahal ng inyong magagastos. So kung meron kayong matutuluyan, mas okay. Kung wala naman, ang gagawin na lang ninyo, mag-part-time na lang kayo guys. Huwag na kayong mag-iinarte kasi ang iba nahihiya kasi sabi nila, dapat kasi katulong naman ang pupuntahan ko, helper naman ang pupuntahan ko sa Hong Kong. Siguro habang nag-training ako dito o nagpa-process ako, pahinga muna ako. Pero kung wala kayong pera, makapahinga ba kayo? Kaya huwag niyong sayangin ang pag-process ninyo, ang pag-aantay ng pag-process ninyo. Matapos yan ay kung meron kayong pagkakataon, mag-part-time na lang kayo. Yung mga walang yung mga walang mapupuntahan sa Manila. Kasi yun ang ginagawa ng iba. Nagpa-part-time na lang sila. Pang din yun Kung nagpa-part-time sa mga tindahan, stay out, ayun, meron na silang pambayad sa kanilang inuupahan or pangdagdag sa pagkain. Ayun, diskarte lang po guys, para hindi kayo malakihan. Yun talaga ang problema. Kapag mag-apply kayo sa nire-refer kong agency, ay magagastusan kayo kung wala kayong matutuluyan sa Manila. Kahit na konti lang yung inyong babayaran, talaga, malaki talaga ang gastos. Kung eroplano ang sakyan mo, diba, sobrang laki nun. Magkano lalo na pagbiglaan. Hindi naman yung nagpa-book ka ng in advance kasi may may discount pa yun. Pero biglaan yung flight mo kasi nagkaroon ka na ng employer. Mahal, nasa 4,000 na ba ata? Ewan ko yung mga taga Mindanao kung magkano ang yung pamasahe from Mindanao to Manila. So sayang yung kung uwi na naman kayo habang nag-aantay ng ibang process. O diba, mas okay yung meron kayong matutuluyan sa Manila kaysa sa wala talaga. So kung gusto nyo pa rin mag-risk, dahil nga sure meron na kayong employer bago kayo mag-process papuntang dyan sa Manila,
kung meron naman kayong budget, okay lang. Pero kung may mga kamag-anak kayo, kung may mga kaibigan kayo dyan, pwede niyong pakiusapan dyan sa Manila na pwedeng makitira muna sa inyo, tutulong-tulong lang, or di kaya mag-share na lang kayo sa pagkain, basta lang meron kayong matutuluyan at matapos ninyo ang inyong pag-process is mas okay. So, ganun lang po guys, sa mga nagtatanong kung paano mag-apply dito sa Hong Kong, dapat meron kayong passport, 24 years old na kayo, pataas, or until ano lang ha sa amin, until 40 or 41, yun lang po guys. At dapat financially ready na talaga kayo. Hanggang ganun na lang muna, at kapag may mga tanong pa kayo, mag-comment lang kayo dyan guys, kasi pag may oras naman ako ay pag-uusapan natin. Thank you for watching, sana meron kayong matutunan. Sa lahat ng mga hindi pa subscribe dyan, please subscribe na po kayo para sa susunod kong upload, kayo ang unang makapanood. Thank you for watching, bye!